At saka 24, medyo makabawi na. Makabawi na. Ready na kayo para sa next planting season. Patubig. Pinapatibay namin yung patubig. Tapos andyan ang DA para lagi kayong binibigyan ng suporta para sa mga pataba, payuda, pesticide, pati yung variety. Para maganda yung variety kasi nagbabago ang panahon eh. Nagbabagyo, masyadong mainit. Kagaya sa tobacco, doon sa amin sa Ilocos, may floor price. So never bababa doon sa floor price. So pinag-aaralan namin magkaroon ng floor price para wala namang malugi. Tinatabangan na pong magtanim pagka... Siyempre, bakit pa? Lugi ka, alam mo na, malulugi. Kaya yun ang una namin, both side, kaya nga binabalanse nga namin yung presyo para sa namimili sa palengke at saka yung buying price naman na galing sa mga farmer para magandang sitwasyon. Layunin natin dito, unang-una, no, yung ugnayan natin sa mga magsasaka. Gusto nating maramdaman o marinig yung kanilang mga concerns. Pangalawa, gusto natin pakita sa Pangulo kung ano yung ginagawa ng National Food Authority para matulungan ang mga magsasaka. Kikita natin na kung paano yung mga pamamaraan na ginagawa natin para lumuwag. Katulad noon, pinamadali natin yung mga pag-pull out ng mga palay ng ating mga millers so that magkaroon ng espasyo. Mga magsasaka ang mga nagbibigay ng kanin sa ating mga hapagkainan. Dapat talagang tulungan. Yun ang mariing utos ng Pangulo. 2 years from now, kapag nakumpleto na yung modernization program na ginagawa natin sa National Food Authority, kung saan mino-modernize natin ang ating mga facilities. Kasama na doon yung nabanggit kong 136 and 36 new construction. Ito yung mga facilities na ilalagay natin kompleto. From weighing scale, to drying, to milling, to packaging, included pati mga malalaking silo para pag-imbakan natin ng palay. Bagong ways of doing things, mas responsive, may malasakit, no? At tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nasasakupan or constituents or yung mga clientele natin. Yun ang bagong Pilipinas. Ito na po yung pinakahihintay natin, kaya masaya kami dahil yung 20 pesos ng ating Pangulo ay matutupad na ngayon. Kalaking bagay po ito, lalo na po sa mga mahihirap po nating mga kababayan, sa amin pong mga seniors, na talaga naman pong hanggang sa tumanda ay naghihirapan pagdating sa pagpapakain sa pamilya. Ang 20 pesos po ay malaking bagay. Sa halip po na yung dating 50, magiging 20, yung 30 sobra, pambili na ng ulam. Amin pong mahal na Pangulo, labis po kaming nagpapasalamat dahil eto na po yung pangarap ng mga mahihirap, lalo na po sa aming mga seniors, na matupad na po. Dumating na po ang 20 pesos po nating bigas. Ito po ay kami ay sobra-sobra po talagang nagagalak. Masyadong masaya ako kasi marami nangarap niyan. Tsaka ayaw ko mapintasan ng presidente natin. Malaking bagay po yan kasi lalo na kung mahirap ang pamilya, mga kapuspalad, siyempre budget ang atin pera. So kung naging 20 na, at least makabili pa tayo ng ibang bagay. Maraming salamat po. At dumating na ang murang bigas na inaasahan ng mga Pilipino. Wala nang Pilipino magugutom sa bagong Pilipinas. President, talagang pinaparating ko po yung aking buong pusong pasasalamat sa ganitong programa na inyo pong itinayo na talagang para po sa aming mga mahihirap. Maraming salamat po. Sana i-bless ka pa po at talagang marating natin yung mga dapat natin abutin. Gusto lang po namin magpaabot ng pasasalamat kay PBBM dahil matutupad na rin po yung matagal na namin hinihintay na magkakaroon na ng mas murang bigas sa halagang 20 pesos lang. Malaking tulong po sa amin, lalo na po yung parents ko po magsasaka po sa Bicol. Makakaluwag-luwag na po kami sa aming araw-araw na pamumuhay. Sa bagong Pilipinas, wala nang Pilipinong magugutom. Maraming salamat po kay Pangulong Marcos sa pagbubukas ng kanyang mababang presyo ng bigas
marami na po kaming mabibili sa halagang 100. Wala na pong magugutom na Pilipino. Sa gitna ng batikos, di mo pinapansin mga bintang wala ng saysay. Tuloy ang misyon mo para sa bayan natin. Kahit anong husga, di nagpapaapi. Pero bakit ba sila laging may hanap? Kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin sila. Pero ikaw, Bongbong, di ka nagpapaapekto. Tahimik na lumalaban, handang sumago pa sa dilim. O Bongbong Marcos, kalmado at matatag. Sa gitna ng unos, ikaw ay nakangiti lang. Kahit anong batikos, di mo pinapatulan. Dahil ang totoong leader, di nagpapagulo sa damdamin. Ka ng kasaysayan, di mo kailangan. Ang totoo'y lalabas kahit anong itago nila. Ikaw ay nagpapatuloy sa landas ng pagbabago. Walang oras para sa away, ang mahalaga'y ang Pilipino. At kung may galit man sila, hayaan mo na lang. Ang tunay na pag-unawa sa puso mo'y nagmumula. Hindi mo kailangang sumagot, di mo kailangang magalit. Dahil ang iyong mga gawa ang magsasama